Hello everyone! Nandito naman si Sir Mark para ipagpatuloy yung series natin ng HTML tutorial. Nasa pangatlong lesson na tayo. Nasusundan na ba? Ngayon, ang pag-uusapan natin is all about the basic HTML tags. Last time, ang pinag-usapan natin is yung basic structure ng HTML. Ngayon, kailangan mo nang maging familiar sa mga basic tags ng HTML at maging komportable sa paggawa ng HTML. Handa na ba kayo? O, bago natin simulan, huwag niyo munang kalimutang i-like at subscribe ang channel ko at i-click ang notification bell. Thank you, and let's start! Okay, start natin yung pag-aaral natin ng HTML tags sa heading. Since karamihan naman ng mga documents is nag-i-start sa heading, ang HTML heading has 6 levels starting from H1, which is the biggest, and H2, 3, 4, 5 hanggang H6, which is yung pinakamaliit natin. Para mas maganda, pakita ko sa inyo. Okay? H1 hanggang H6. Ito. Mapapansin nyo, so this is our heading. This is heading 1, H1, 2, 3, 4, 5, and 6. Save natin. Control save. Watch kung ano magiging result. Ito. Mula malaki hanggang papaliit. Again, ang pinakamalaki is H1 hanggang H6. Next naman is the paragraph. Using p tag, we can structure the text into another paragraph. Okay? Sample. Ayan. Diba? Kita natin. So, here is the first paragraph, second paragraph, and third paragraph. Kumbaga, gagawa ka ng panibagong paragraph. Bababa siya para makagawa ka ng panibagong paragraph. Save natin. Save. Refresh. Ito yung itsura niya. First paragraph, second paragraph, and third paragraph. Now, kung hindi mo naman kailangan gumawa ng bagong paragraph, kumbaga, bababa ka lang, mag-new line ka lang. Unfortunately, walang ganun. Hindi pa pwede yun. Di ba pinag-usapan na natin last time? Pag ganyan mo yan, ini-ignore lang yan ng browser natin. So, you need to use a tag para magkagawa ka ng new line. And ang tag na gagamitin natin is tinatawag nating breakline tag or BR tag. So, mapapansin nyo, wala siyang opening. Wala rin siyang closing because ang tawag dito is an empty element. Ibig sabihin, walang nakapaloob sa kanya. Wala siyang content. So, ang ginagawa lang niya is gumagawa lang siya ng new line. So, kumbaga, nagbe-break line lang siya. Okay, para mas maintindihan nyo, pakita ko sa inyo. So, save. What will happen? Ayan niya. Nag-new line siya. Mapapansin mo, yung difference ng maraming paragraph tsaka ng new line. Yung new line, isang baba lang. Yung paragraph, pag gumawa ka ng maraming paragraph is medyo may space between. Okay? Another example of empty element na which is ginagamit natin to visually paghiwalayin o section yung dalawang paragraph or dalawang content or yung dalawang documents na tawag nating horizontal line. Kumbaga, gagawa ka ng linya. So, para magawa ka ng linya, ang kailangan mo naman is tinatawag nating HR. Horizontal line. So, empty element din siya. So, kailangan mo ganito yung way para i-represent yung empty element. Save. So, mapapansin nyo, meron siyang horizontal line. Okay? If gusto naman natin naka-center yung mga text natin o yung paragraph natin, pwede tayong maglagay ng tag para mapagitna siya, which is, syempre, center.
So, opening, center, and closing center tag. Save natin, Control S, then refresh. Mapapansin mo, naka-center na siya. Pwede rin naman hindi lahat. Pwedeng isang paragraph lang. Pwede natin dito, center. So, next is, kabila naman, dito natin yung text. Pwede natin dito, center. Closing tag na center. Save, Control S, then refresh. Yan. Kung ano lang yung nilagyan natin ng center, kumbaga kung ano yung nasa gitna ng center, yun lang yung pupunta sa center. May mga chance din naman na gusto nating i-preserve yung format o gusto natin kung ano yung itsura ng text, yun din yung gusto nating maging output. Example, parang ganito. Ayan natin dito. Sample. Yung mga ganitong familiar ba kayo dito? Wait lang ha. Asterisk. Yan. Yung mga ganyan. 1, 2, 3. 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2. 1. Diba? Diba may mga ganyan tayong mga ginagawa. Na which is gusto natin kung ano yung itsura niyan, ganyan din yung kakalabasan. Save natin. Refresh. Unfortunately, sabi nga, hindi nakakabasa ng new line yung browser natin. Okay? Now, ang problema dyan, kung mag-BBR ka na mag-BBR, ang daming BR. Pero, hanggang dyan sa dyan, meron tayo tinatawag na preserve formatting. Okay? Para ma-preserve yung format kung anong itsura niya. Which is, ang gagamitin mo, instead of the tag, which ang gagamitin natin is pre tag. So, save natin. Save. Control S. Refresh. Ayan ang itsura niya. Okay? So, kung rin, nilagyan mo pa ng tab to. Tab. Ay. Save. Refresh. Kung paano siya na-display dun sa text document natin, sa notepad natin, ganun din naman siya ma-display dun sa webpage natin. Ang tawag doon, preserve formatting. Pre-tag ang gagamitin naman natin. Okay? Next is non-breaking space. Ano po ito? Ito yung paglalagay ng space doon sa paragraph natin or anywhere na gustuhin natin. Kung maaalala natin, last time pinag-usapan natin kahit gaano karaming space ang ilagay natin, hindi siya i-read ng browser. Walang pakialam yung browser about that. So, kailangan natin siyang i-mark up o gumawa tayo ng tag para sabihin sa browser natin, ito, kailangan mong lagyan ng space dito. Okay? Ang tawag doon, non-breaking space. So, paano po iyon? Using NBSP. Ampersand plus NBSP. So, ganda. Pakita ko pa rin. Siyempre, mas maganda yung pinapakita para mas maintindihan nyo. Example dito. Siyempre, kuha tayo. Paragraph gamitin natin. Paragraph. Tab natin. This is example of non-breaking space. Paano po yan? Save natin muna para makita natin yung difference. Control S. Save. Refresh. This is an ordinary paragraph. Tama. Now, paano natin siya lalagyan ng space? Saan tayo maglalagay ng space? Dito sa space. Okay. Paano? Ganyan po. Ampersand plus NBSP. Isang NBSP na tag, isang space ang katumbas. So, kailangan din paramihin para mas mapansin niya. So, control save. Refresh. Ayun, napansin niyo po. Pansin? Ayun. Dagdagan pa natin para mas makita nyo. NBSP, dami natin. Save.
refresh. O, mapapansin nyo, ito po, may space na po. Okay? Last time po, pinag-usapan natin is all about element. Nabanggit po natin yung element na yan. Ang nakaraan. Opening, closing, and the content. Ang tawag po dito sa kabuuan na to is the element. Yung element po is dinidefine ng opening tag. Okay? Kapag yung element, meron siyang content sa gitna, automatically, meron siyang closing tag. Now, meron tayong tinatawag na empty element. Ano naman yung empty element? Kapag yung element mo, wala naman siyang content. Okay po? Sabihin, meron lang siyang special na ginagawa. Example, yung kanina. Nag-usapan na natin yan. Breaking line. Ibig sabihin, nag-new line lang siya. New line. New line. So, BR tag po yun. Empty element po yun. Wala siyang content sa gitna. Wala rin siyang ibang, meron lang siyang special na ginagawa. Okay? Wala siyang closing tag. Another example is yung horizontal line natin kanina. Meron pa, marami pa yan. Meron tayo tinatawag na link, na which is pag-aaralan natin sa mga susunod na lesson natin. Also, yung image. Next lesson din, pag-aaralan natin yan. Okay? Now, bukod sa empty element, ang good news, allowed po sa element na mag-nest. Paano po yung mag-nest? Nested element. Ibig sabihin, pwede siyang pumasok dun sa gitna ng element. Okay? Para mas makita nyo, maintindihan nyo, pakita ko sa inyo. Ganito po. Okay, puray muna natin. Dami kong ginawang space eh. Bura. Okay, ulit natin. Okay, save muna natin ulit para makita nyo yung difference. Refresh. Ordinary. Tama po. Ngayon, nested, ibig sabihin, nagawa tayo ng isa pang element dito sa gitna ng isang element. Okay? Example. Unang example natin is natawag nating italic. Ang gagamitin natin dyan is I-tag. Opening I-tag and closing I-tag. And this is an italic element. I element. Okay po? Opening, closing, tapos ito yung ima-mark up natin sa gitna. Okay? Save natin. What will happen? Italic. Ito po. Sundan? Pwede pa tayong gumawa pa ng isa. Empty element. Ito namang U, ang ginagawa naman po niya is underline. U. U element is underline. Save, Control S, save. Ayun po, underline. Another is B. Ano naman po itong B na element natin? Itong B element natin or yung B tag natin is bold. So, i-bold po niya. Control S, save. Ayun po, na bold. Sundan? Yun po yung mga basic tags natin. Now, pagsamasamahin natin para mas ma-appreciate nyo kasi ngayon pa isa-isa. So, para mas ma-appreciate nyo, gawa tayo ng isang content na magkakasama lahat ng basic tags na ginawa natin. Okay? O, nasundan nyo ba? Good job! Okay? I hope today, komportable na kayo sa paggamit ng HTML tags natin. Okay? Kasi by next meeting, pagsasama-samahin na natin yan para gumawa ng isang web page. As well, maglalagay na rin tayo ng mga attributes tsaka style para pagandahin yung web page natin. Okay? That's it for today and class, dismiss.